So, at binanggit mo rin, ano, batay na rin sa naging karanasan ng Estados Unidos sa batas na the right to bear arms, ano, gaya ng binanggit mo kanina, nung ipagkaloob sa Pangulo ng Estados Unidos ang kapangyarihan bilang siyang chief ng armed forces, ano, ay ibinigay ang karapatan naman sa mamamayan na magkaroon ng karapatan sa right to bear arms, ano, na ang prinsipyo pala niyan ay upang sakaling mag-abuso sa kapangyarihan ang chief executive at ang kanyang armed forces ay tiyak na mas maraming mamamayan ang pupwedeng umangal dahil meron silang pag-aaring mga baril. At dahil diyan ay nasa isip ngayon ng mga nasa kapangyarihan, no, diyan sa Estados Unidos, na hindi nila magagawang abusuhin ang kanilang mga sandata dahil tiyak na ang mamamayang mas maraming ulit kaysa sa kanila ay may pantapat sa kanilang mga armas. Ganun ba yung prinsipyong nyo na engineer? This is best illustrated dun sa Vietnam War. No? Mm-hmm. Parang halimbawa yung American president, gusto niyang sakupin ang isang ang mga mamamayan. Mm-hmm. Ganun ang nangyari dun sa Vietnam War. Mm-hmm. At advance ang military ng Amerika, pero dahil lumalaban ang mga mamamayan mismo, mm-hmm, kaya pa rin nila talunin kahit na advance ang weaponry ng US military at saka maganda ang military strategy nila lahat. So, it is best illustrated dun sa Vietnam War. Matagal yung gera pero hindi rin nila na-conquer ang Vietnam. Kung babalik-tagin mo yun, para bang kung invest na sa Vietnam kung nag-abuso na presidente dito mismo sa Amerika, dahil may armas ang mga mamamayan, kaya nila lumaban maski na well-organized ang military na At nasagot mo na rin yung susunod ko sanang tanong yan, na tatanong ko sana, syempre pag military advance ang mga gamit niyan, so ano ang laban ng mga mamamayan na may maliliit na uri lang ng mga baril, ano? So naisagot mo na dahil nga sinabi mo nga sa karanasan sa Vietnam ay pwedeng gawing illustration nga yan na kung paano nagkakaroon ng mas higit na kakayahan ang mamamayang armado laban sa mga mapang-abusong gobyerno o pamahalaan. Yun ang best example kung merong armas ang mga mamamayan, mahirap silang conquer. Kaya nga ganyan ginawa ni Marcos nung gusto niya mag-martial law. Tinidor niya muna mga Pilipino na matanggal ang mga baril nila. Naging successful yung martial law na. Talagang matalino talaga si Marcos. Alam niya pala kagad. So parang sinasabi mo nga kanina ay hinikayat na iparehistro ng mamamayan ang kanilang mga hawak na baril upang magkaroon ng legalidad ang paghawak nila ng baril, ano? Pero yung pala ang numero unong kanyang objective ay makita kung sino-sino ang may mga baril at disarmahan bago ideklara ang martial law. Magaling At least nagbabasa ng history siguro si Marcos dahil alam niya ang kanyang gagawin para mapatino ang mamamayan, o mapasunod, hindi mapatino kundi mapasunod ng sapilitan ang mamamayan nung panahon ng martial law. Exactly. At yan ay ang tanggalan mo sila ng kakayahang lumaban. Ganun nga ang nangyari din sa pag-declare din ng martial law noong 1972. Pero siyempre, alam mo, engineer, may kultura dito sa Pilipinas, o hindi naman, ewan ko kung kultura to o paniniwala, na ang mga Pilipino, kapag may baril, tumatapang. Ibig sabihin, pag may baril, kahit na minsan hindi tama, gumagawa. Sige, engineer. Totoo tumatapang pero hindi naman to the point na nag-aabuso sila dahil lang sa may baril sila. Kasi
marami rin restriction yan. Kagaya rin sa Amerika, matapang sila kung naabuso sila. Pero kung wala naman, hindi naman sila agresibo na laging may barilan. Kaya kung makita mo naman ang kaya yung mga napupunta rito, kaya namin, nakita naman namin na hindi naman abusado ang kuwan dahil marami rin regulasyon sa paggamit ng braille. Oo. So parang parang pinapaliwanag mo ngayon na engineer, ano? Na oo, sa ngayon makikita natin na kung saan ay nagiging pribilehiyo lamang ang pagkakaroon ng baril, ay syempre iba ang klima o ibig sabihin iba ang paniniwala ng mga tao sa ngayon dahil sa pribilehiyo lamang ang magkaroon ng baril. Ito ay parang sinasabi na magkakaroon ng kakaibang kaisipan ang mamamayan sakaling magkaroon ng right to bear arms dahil sinasabi mo nga na kung ito ay mailalagay sa konstitusyon at magiging karapatan ng bawat isang Pilipino ay magkakaroon ng mga mahigpitang regulasyon at siguro mga seminars at mga responsibility na kung saan ay mabigat din kung mapapabayaan mo ang paggamit ng iyong baril. Yeah, at saka yung mentality na meron din baril yung ibang mga tao. Siyempre, pa din, maingat ka rin dahil may baril din sila. Parang gano'n. Hindi naman yung parang ikaw lang ang may baril, sila walang baril. Kaya, magiging respectful ka sa ibang tao. Okay, no? Well said, engineer, no? So, sa ngayon, yung mga may baril dahil meron silang pribilehiyo, ay inaabuso nila dahil alam nila iilan lang silang may baril, di ba? At karamihan wala baril, kaya inaabuso nila yung pagkakataon. So unlike na sinasabi mo ngayon na kung meron ng the right to bear arms, ay alam ngayon ng taong nais mang abuso na sa paligid niya ay maraming tao na may mga baril din. Kaya ibig sabihin, magdadalawang isip siya kung gagamitin niya sa kalokohan ang baril na pag-aari niya. Exactly. Kaya ang mangyayari nun. Okay, no? So ibig sabihin nga, magkakaroon nga ng pagbabago ng mentalidad ng sino mang nag-aari ng baril dahil hindi niya kaya ngayong manamantala ng kanyang kapwa dahil tsak ang isipin, teka, may baril din to paano kung gantihan ako? Parang gano'n, Ganun nga. Kaya kung ganyan ang magiging mentalidad ng lahat, wala nang maglalakas ng loob na gumawa ng kalokohan laban sa kanyang kapwa. Maingat ka kasi meron din silang mga baril. Kaya maski ang pulis, o military, hindi sila basta-basta mag-aabuso sa mga mamamayan. Kasi outnumbered sila at ang mga mamamayan ay may mga baril din. Kaya yun ba ang isang malaking bagay na babawasan yung military abuse o police abuse sa mga mamamayan. So parang sinasabi mo ngayon, engineer, parang nakikita-kita ko rin, hindi lang ang problema ng rebellion sa South ang mga susolusyunan, kung hindi pati na rin yung pang-aabuso ng mga taong naka-uniforme. Yeah, exactly. Malaking mababawas doon, kaya very important talaga yung right na yun. Wow, napakaganda, napakaganda ng mga pwedeng mangyari, engineer, kung magkakaroon nga ng tinatawag na the right to bear arms. Bueno, engineer, basahin ko lang itong isang text mula kay Jamaal Kiram ng Lamitan, Basilan. Sabi niya, "Good evening, Brother Saldi, and may you have good health always. Best regards to Engineer Arthur Uy." Jamaal Kiram from Lamitan, Basilan. Ayan, Okay. Thank you, Jamal.